Okay, so sagutan natin 'to. Another past board problem sa hydraulics. Lumabas noong November 2021. This one is under fluid flow. Fundamentals of fluid flow. Actually, lumabas din daw 'to recently, March 2026. Board exam. Marami raw na dadali dun. Okay, so discuss natin. And also, ano bang pwede ito lumabas din sa MSDA? Engineer Daki ka pa, no? Kasi labanan 'to ng ano, algebra and grammar, no? Right? Labanan 'yan. So, magiging MST ito kapag binigay yung formula. Lagi naman gano'n, 'di ba? May hint. Sige. So, the velocity head of the flow daw at one section of the pipeline is 5 meters. So, okay? So, formula ng velocity head, 'di ba? V squared over 2G. V squared over 2G. O, yan yung sa one section. Lagay ko na lang ganyan. So, V1 ko to. V1 squared over 2G is 5 meters. Okay, so evaluate the velocity head in meters at the next section. Sige, lagyan natin ng section 2. If the velocity of flow increases by 1/2 that of the previous section, nadagdagan daw ng 1/2. So, anong gagawin natin dito? Ito, solve muna natin. Solve muna natin dyan yung V. So, masasolve natin yung V dito, di ba? Kasi given naman to. Yan, unknown lang yung V. So, ano yan? Pag multiply mo 2GH, di ba? Ano lang naman yun? V1 is simply square root ng 2G. Di ba? 2G times 5. Di ba? Gamit na gamit yan sa ano pa? O orifice, pitot static tube. Gamit na yan. So, square root ng 2G. 2 times 9.81 times height times head. Ayan, 9.9. Ayan, store natin yan. So, that is 9.9. Tama ba? 2 times 9.81. Okay? Naka-store na ba? 9.905. 9.90. Baka nasa ano na yan. Hindi, velocity pa lang naman yan. Meters per second. 9.905 meters per second. Ang sabi, sa next section daw, velocity of flow increases by 1/2 that of the previous section. So, ibig sabihin, yung velocity 2 dito is velocity 1 na nadagdagan ng kalahati niya. 0.5 ng V1. Di ba? Yan, algebra. 1 plus 0.5. 1.5 ng V1. Ganon. So, ibig sabihin, kung gagamitin mo yung velocity head dyan, V2 squared over 2G, direct sub mo na lang yung V2 na 1.5 ng V1 squared over 2G. Actually, pwede ngang di ibigay yung V1 squared over 2G no? Pwedeng di ibigay yun. Pwede rin palang ano na lang. Pwede palang di mo na isolve yung V1 mismo. 'Di ba? Kasi may binigay ka ng ganito Pwede mo yung madiretso. That is yung 1.5 square mo lang. Pwede mo siya i-rectang ganito. 'Di ba? Tignan natin. That's 1.5 times a V1 squared over 2G. 2 times 9.81. Ayan. 11.25. Yun na yun. 'Di ba? Pwede rin ganito. Like, kukunin mo yung relationship niya. Para ano din to may part din to na geometry. Parang, similar figures. Parang ano yan, 1.5 lang yung na square. Parang yung V1 squared over 2G, ma-retain, no? 1.5 lang yung na square. So, that is what? 2.25. Na? 2.25. Tapos, multiply mo lang sa original na velocity head, V1 squared over 2G. Di ba? So, ibig sabihin, that is simply 2.25 times 5. 2.25 times 5. 2.25 times 5. Pares lang yan, syempre. Times 5. 11.25. Ang iba, parang 11.25. Hindi na square. 11.25 meters. Velocity head, di ba? Velocity head. Ngayon ba, what if di mo na square yan? 1.5 times 5 mo lang. Lalabas kaya?
Wala. 7.5. 1.5 times 5. Kasi nung ano daw, March, lumabas, ano, ganito ata yung lumabas naman ng March. Discuss ko lang din. Nang alit yun? Layo ko Ayan, velocity head daw doon ay 6 meters. Discuss ko yung lumabas ng March. So, 6 meters daw. Velocity head is 6 meters. Ganun ulit. Parehas ulit. V1 squared over 2g. 6 meters. Tapos, what is the velocity head? If the velocity is increased 2.5 times. Nadagdagan 2.5 times. So, ayun. Yan na yun. Yan na yung mismo. So, ibig sabihin sa V2 squared over 2g is, ang V2 niyan ay magiging 2.5 na. 2.5 ng V1. Velocity is nag-increase 2.5 V1 squared over 2g. Ganito naman yun. So that will be 2.5 squared. Okay, isi-square mo muna siya. So that is 6.25. 6.25 times, ito na, V1 squared over 2g. So that is 6.25 times 6 lang. 6.25 times 6. So that is 37.5. Taas ba? Ganito daw yun nung March. 37.5 meters. Mabilis lang siya. Ang trap dito is, ayun nga, pag di mo na, narekta mo multiply daw. Okay? Pag narekta mong multiply, ayan, 2.5 times 6, di mo na square. Ayan, 2.5 times 6. 2.5 times 6. Meron daw to sa choices, 15. Kesa sa 2.5 squared times 6. 37.5. Dito sa problem na to, that's 1.5 squared times 5. Ayan yung 11.25. Baka ito, 1.5 times 5. Yan. Wala sa choices. 7.5. Kataon. So, ganun lang. Hopefully, na-gets na yun, no? Pag na-matrap na ayun, that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.